Hello, welcome ulit sa podcast. We're your hosts. I'm Jared, the perfectionist na doc, and with me is Shane, the argumentative na doc, Naisel, the informative na doc, and lastly si Hovik, the conf- Ah, hala, nalimutan po niya ako, guys. Oh, Oh my God! okay lang yan. Indecisive Kasali ka ba ba o talaga? ano? Ako po yung Indecisive ba? inconsistent na daw. Ako po Inconsistent. yung inconsistent. Oo, kasi as I've heard last time, kasi dalawa yung sayo, kaya I can't make up kung ano. Sorry na, kasalanan ko. Umiyak. Include mo na lang, Jared. Parang Okay. kasali ka ba Okay. talaga? Hindi ko po sure. Inconsistent din sila sa akin. Fits the bill. So, this is our second episode sa podcast. So, eto nga yung magiging topic namin. So, we watched the movie Dams. We would like to know yung take ng bawat isa regarding dun sa movie. Let's start with Shane because, maraming masasabi si Shane for sure. So, Shane, what's your take dun sa movie? Okay. The movie, like Damsel 2024. So Netflix is pretty good. I would like to, in a nutshell, parang without any spoilers, it's basically a mixture of Ready or Not and How to Train Your Dragon. It's I can't think of any other. So basically, it's a good na premise. I actually like it. The tawag doon, yung cinematography, tsaka yung graphics, pretty nice. Not to mention yung yung acting, especially yung performance, is pretty great. Yeah, I would like to rate it like around 8/10. Ayun. The introduction's pretty great, pero I kind of fell off na nung padulo. We'll talk about it more in detail. But yeah. So, tapos ka na ba, Shane? Yeah. Oh, so, let's listen naman kay Marimong Maisel. Maisel, as an informative na itek, what's your take? Sa akin, same kay Shane na 8/10 siya. Maganda yung graphics. At first time akong makapanood ng acting ni Millie Bobby Brown. Okay sa akin yung acting niya. Why? Hindi ako masyadong palanood eh. So Oh. first time ko siya nakita acting. Okay pala. Okay siya. Tapos, yung kwento, predictable siya. Pero, yun nga, satisfying yung mga nangyari. So, nakuha niya yung mga inaasahan ko talaga. At may pagkaano nga siya. Ready or Not. Pero fantasy. So, yun, para sa akin, 8/10 siya. Okay. How about you? Mamaya ako, gusto ko munang pakinggan yung isa natin dyan, yung perfectionist na itek. Yung nakalimutan na kung ano ako. So, ano yun, Jared? Ano yung take mo doon, Jared? May pagalit na tone. Okay. May galit. Hindi naman ako galit, no? Kasi hindi naman, parang, uy, sino ba naman ako parang galit, no? diba? Oo, pinagmutan lang naman ako. Parang, ano yung reason ko para Ano ba naman magalit? yun, di ba? Oo. Napakaliit na bagay. Kaya nga. Oh.
Anyway, ayun. Ay, i-ano ko, para sa akin, it's more like sa sinabi rin ni Shane, it's kind of like sa Ready or Not. And para sa akin may resemblance rin siya sa Desolation of Smaug, yung sa The Hobbit. Mm-mm. Because, yeah, it's cool Ay, and all, and the visual effects are really straight out good. Mm-mm. And I'd like to say that I've watched certain series, including Millie Bobby Brown, and he's really great rin from acting. Yung sa in regards to like with her in Monsters, yeah, it's really cool. So yun, hmm. the story was aight lang rin, considering that it's para sa akin it's different. Pero parang different siya in a way, pero they i- parang pinartition nila, like pinag-combine nila yung elements to other films and stuff, and made it this whole movie. So yeah, it's really cool, and I'd rate it 7 out of 10. Yun lang. Hmm. So ako na ba? Is it my time to shine na? Wow. Oh, ikaw na. Betan. Bida-bida. So like, well, yeah, din naman. I agree sa ibang opinion nyo, pero para sa akin maganda naman siya. Ang ko lang is, parang hindi naman siya yung typical story. Yun yung inaano, sabi niya. Pero parang iba yung atake niya. Kasi di ba yung, like, pagka mga fantasy tapos included yung mga princess, parang they always yung nangyayari, yung prince yung magsisave. Tapos dito parang, uy, independent si ante mo, ganun. Kaya parang hindi siya sa akin. Masaya siyang panoorin, to be fair. Masaya siyang panoorin. As, yun nga, hindi siya umasa sa mga lalaki or yung mga prince, kumbaga. Kaya parang naging medyo tumatak siya for me. Hindi siya yung typical story ng mga princess na weekend shits. So yun. Yun na lang Ano, sa akin ko. akin Pag-comments i-add mo. ko lang din yung kasi siguro 75% ng movie, si Millie Bobby Brown lang talaga yung makikita mo. Na nagustuhan ko yung gano'n kasi yun nga, princess siya, so inaasahan mo na damsel in distress talaga. Pero yun, Mm. talagang napaka-independent niya. Ang galing lang nung yung atake din talaga nung palabas. Exciting siya. So ine-expect mo, tapos na. Iba pala, meron pa pala sila ibibigay. Yun, Oo. kaya maganda. Tsaka Maganda may siya for mga me. doon, may mga part na pagulat. Di mo expect yung, kagaya ng sa Mucus, yung sa Caterpillar, tapos yung, na-shock ka dun sa kakayanan na yun, nung, Healer. Oh, oo, like, parang, ang niya, yung hindi mo talaga siya in-expect na parang ang una lang natin tingin sa kanya, pang luminescence lang, or pang ilaw lang. Tapos, ay, mm, boobs, for the healing effect naman. Tsaka gusto ko rin yung yung damit niya talagang useful sa journey niyang yun. Oo, Lahat like, talaga nagamit niya, yung parte, yung sleeves, yung palda, yung yung corset petticoat. niya. Oo, talagang nilaban talaga rin nung damit niya. Very survivalist na vibe. Oo. Oo. Very resourceful. Yeah. Akala ko di ba hindi siya namatay sa dragon, tapos mamamatay siya kasi parang, ang sikip naman ng place, tapos pinilit niya pa rin pumasok. Kung ako din, hindi na ako papasok. Yun nga. Hindi, I Sabi siya, think wala siyang choice kundi bumaba.
Parang push na push siya, no? So going back pala, while watching yung movie, meron kaming pag-anahan ni Shane, may pinagtatalunan kaming part doon. He's saying na it was ineffective daw. Inefficient. Inefficient. Sorry. Oh, sorry. So sorry na. Umiyak. Ako na to. Ako na yung mali. Oh, inefficient daw. Kasi may part kasi doon na like, they needed to sacrifice 3 princes from the royal blood. And so, Shane, bigyan mo yung take mo, Shane. Ngayon natin i-renovate yung Okay. kalaban. Dun sa mga di pa nakakanood, I guess late na warning. It's a spoiler warning yung buong podcast. But basically, yung premise, nung story is about like, yung main character has, like parang, because their kingdom, or I guess area nila is 4, she has to marry a prince from another kingdom in which, like in exchange for gold and stuff. In which she discovered that, yung lore nung kingdom in which, like there's a dragon that resides dun sa kingdom in which para for the safety ng kingdom, they have to sacrifice 3 daughters sa royal bloodline, in which pinakasalan lang siya, like naghanap lang sila ng bride para ma-sacrifice dun sa dragon itself. In which parang naisip ko, like it takes a while. I mean, it takes parang madaming effort para mag-prepare ng stuff, like maghahanap ng bride, and all of that para lang ma-appeal. Why not let paano yung like manganak, like go like breed 3 princesses dun sa actual na royal bloodline. And then yun yung i-sacrifice dun sa dragon, in which I do know it's very unethical. Pero I would ilalagay ko na din dun sa argument ko. Like yun, they are malaki na nun. Why not yung baby pa lang? Oh, that's so evil. Pero yeah, why not yung like parang newborn na child para like assured na hindi makakaalis yung bata, so hindi masira yun dun sa argument. In which yun dun sa dulo, nakaalis yung main character, so parang nagalit pa yung yung dragon before that. So yeah, parang it would be like most efficient if na lang yung anak nila. Infant. Okay na. So, eto naman yung take ko doon. First, doon sa sinabi mo kasi na inefficient yun, I think mas inefficient yung way mo kung tutuusin. Because, first, hindi mo sure kung yung magiging anak mo is babae or lalaki. Diba? Kung pero you can try hindi mo naman. sure. Oo, pero mas magiging inefficient siya kasi let's say dapat 3 kang lalaki before ka makababa. So ilang generation na naman kailangan na magtatlo, di ba? Why not? Similar sa other kingdom. Mas dadami nga yung kailangan. Hindi. Why not? Damihan mo yung asawa mo, like have a consort, like sa like sa Eastern kingdoms. Why not have a lot of like consorts? So like pag nanganak sila, edi gora. I get that yung point mo doon na. Pero yung kasi, yung perspective na dapat tinitingnan mo is as a king or as a highest noble is medyo nasa nature nila ang pagiging selfish. And they would not sacrifice their own child kung kaya nila. They would not sacrifice their own child unless talagang kailangan. Which is dito, nakakita sila ng loophole na just get brides from other families
parang i-convert nila into royal blood to yung ritual nga. So parang mas madali yun and mas parang less sa royal family. Kumbaga, parang less damage sa royal. In a way, Yun yeah. yung Nahanap nila yung efficient na nahanap nila yung parang loophole in which i-merge lang yung blood para matrick yung dragon. Pero yeah, I think considering naman na like, in a way, yung trip nung I mean, it's a medieval na era. So, parang usually princesses are meant to parang pang trade lang for other kingdoms. So in a way, you're kind of selling your daughters for the sake of the kingdom naman na. Oo, you're selling nga. Pero yung sa nga kasi, parang yung perspective nga na inaano ko dun is yung sa royals. Parang kung ako, anak ko, hindi ko hindi ko ibebenta or like hindi ko gagawin yung ganun. If I could get from other family naman, oo, selfish ako. At least hindi yung sarili kong anak. Less, yung sa conscience ko na parang, di ba, parang pag yung anak ko yung sinacrifice ko, isip ako, tama ba yung decision ko? Tama ba? Parang, kung yung sa ibang daughter or like, yung binili mong, bride to be, parang, since nagkameron tayo ng agreement na your daughter in exchange of this large amount of gold. So parang okay kasi meron tayong kontrata. And hindi siya yung anak ko na so less sa utak ko as a royal. Kasi sumunod ako sa kontrata natin. Then medyo nitong dragon. Somehow halfway naman kasi nasunod yung contract ni dragon na 3 dragons from the royal family. Wherein, naging part naman ng royal family yung mga kasi kinasal nga. Yun nga lang, hindi sila tumagal. After nung kasal is ichokwera to the ritual. Okay, another ko. Okay, let's say nga, okay, hindi ayaw mo ng anak mo. So what if, I mean, nakita naman natin, like, what if, like, since nalaman din ng family ng main character na sinacrifice yung anak nila para dun sa dragon and hindi siya magiging, like, parang, heir dun sa kingdom, wouldn't that parang anger yung royal, yung family? They would make an enemy. They would make an enemy. No. Kasi, dun sa part na, yung sinasabi mong part, is napagkasunduan, di ba nakita mo yung scene doon na lumabas yung from sa isang room tapos parang devastated si kaya nga before pa yun magkasal, like parang before pa naman magkasal, nagkakameron na briefing dun sa another party na ito yung mangyayari sa anak. Kaya nga, alam nila, malalaman na. So, kahit ituloy pa nila, syempre magagalit pa rin yung magagalit pa din yung kingdom. So what if parang ayaw na nila, or what if katulad nung nangyari dun sa last time, since hindi nakikita nung dragon yung eldest daughter, kinuha nila yung yung youngest. Well, parang is it justified ba? So that would make an enemy dun sa kingdom na yon. So what if like since tatlo yung princess, since they know, what if they make a plan against dun sa kingdom na yon since they killed yung daughter? Kaya nga kinukuha nila is yung less ang manpower or yung resources to stand up from them. Kagaya nung kila Elodie. They are yun din. Need nila ng resources like golds. Pinipili nila yung pinipili nila na alam nilang hindi makakastand sa kanila. Yun yung But they got a lot of gold. Hindi naman din. Yes, a lot of gold. We can say na a lot of gold. And hindi naman sinasabi ko na agad-agad silang susugod. What if they ipon muna yung gold, they improve yung country nila, they remind yung nangyari dun sa kingdom na yon. And it's been a century. Yeah, matagal pa yon. Pero like yung let's say yung sa muna talagang scarce yung resources nila Elodie. So parang before nila magawa yon, it would take them like
ilang years, hindi lang maybe decades, ilang decades before they could stand up on their own and to be par with that kingdom. Kasi Yeah, sobrang scarce and yung binigay na gold dun sa family nila sa noble family is wala pa yun siguro sa one-fourth ng resources ng kingdom na nila. So, yun pa lang, walang-wala ka ng before mo pa maano yun, it's either patay na yung nakakaalam na hari, passed down. Before pa yun maano, parang marami nang mangyayari, marami nang magiging factor na iisipin na dahil dun sa anong yun, dahil dun sa isang buhay ng princess na yun, should we go pa for war? Matagal naman na yun and it's like hindi naman directly naging impede yun sa economy natin. Naging okay. helpful pa nga siya kung iisipin mo. Naging helpful pa siya to build our kingdom again. Hindi siya Okay. naging impeding for our economy na hindi na talaga tumaas or kumbaga. Hindi, like what, I mean, kahit na, it takes decades, pero iba-iba yung country na yun. So, maraming daughters yung namatay. So, if it will definitely bite them back. Kasi, yeah, kahit namatay na yung hari before they improve, pwede namang anuhin ng hari, parang i-release yung information na this country is literally selling their, sacrificing yung possible na daughters dun sa kingdom. So that would put them in a bad na reputation. And that would bite them back din naman, 'di ba? Like if you release that information, alam mong like parang restricted sa royal family and you as naging part ka ng deal is magiging yun, parang as your country pa lang na 'di ba galing ka nga sa scar or like yung mo yung tawag dito, mahina pa yung country nyo. So parang pag bumalik tumaas ka nga pero hindi ka pa kasing pantay nila. Before mo sila maging kapantay, as I have said, abutin ka ng decades or century before makaabot ng ganun ulit ang But isang country. you can make an ally with other countries na Oo. na naging victim nun. So that's still like a lot of countries laban dun sa isang country na yon. Mahirap nga siya, Shane, kasi kahit na pagsama-samahin nyo yung resources nyo, hindi siya ganun kalaki agad na funding to fight a country na naging sponsor nyo lang din nung una. Diba? Okay, not to mention like yung literal na like parang action na yun would probably pag spread mo yun, so many other countries kahit kahit decent would probably like feel obliged to parang stop it. They would feel, pero what benefit would they get? You know na how Benefit? noble or What benefit? They can get pag natalo nila yung kingdom yun, and since they are rich, they can they can din yung country. What if they tell yun dun sa mga like enemy countries ng kingdom na yun? and So, what if they merge- yung mga kingdom na yon is partner ng kingdom na yon? Diba? pag Like, enemy nga, what if yung enemy Oh. ng kingdom na yon? So, if yung, pag inano yung kingdom na yon, and since maraming like small kingdoms, pag sama-samahin yung resources na yun, they can literally beat yung kingdom. pag pinagsama-sama mo, yung maliliit. Pero ang sinasabi mo kasi nung una is yung malala na parang kaanuhan din, kapantayan nila nitong... Yeah, kapantayan na enemy. Pero hindi mo ba alam na ang kingdom and another kingdom na on par yung power or yung is nagche-check, tawag dito, like they check yung each move ng bawat bansa na each or parang small move ng bansa from dun sa kabila is would lead for a war, and sometimes sila, business partner sila, cause hindi naman nakakatayo ang isang bansa without the other kasi may mga resources na wala doon kanila na nandito sa and if they tried na like occupy yung kabila, they might lose yung parang how do I say this? Yung kunyari sa golds, may parang ginagawa silang processing dun sa gold.
Hindi yung trading shield. Yung parang pagpa-process dun sa gold to make it an ingot ba yung tawag doon? Kasi yung parang mas, Ingot. ayun, parang maganon. Like, kunyari, yung kingdom na yun lang yung nakakaalam paano mag-process ng ganon. Let's say lang kunyari, pagpa-process is like very delicate or very confidential. Tapos yung anong lang yun na yung nakakalam. So would you risk na kung parang importante din sa country mo yung ganon? You're literally just going to kill yung royal family. Pag yung kingdom na yon, usually hindi naman namamatay lahat ng tao doon. Ang pumapalit lang naman doon is yung mga royals. So, kahit may alam man yung pwede na, kahit kung yung mga information na yun is usually known by like yung mga merchants, yung mga working class. So, wala na masyadong yung mga rulers. Ang ginagawa lang usually ng mga rulers is, to rule. Making decisions basically like a CEO. Like parang compared sa CEO, like kahit ng company, mas alam ng mga workers kung paano gawin yung isa specific na company rather than like yung CEO who just like overall decisions, and like may alam sila na like information kung paano yun gawin, like yung process, pero not overall like yung parang technical na work. Oo nga. Ang kasi, 'di ba, medieval 'yon. Like, hindi naman porket sinabi mo na parang pinabagsak mo yung ulo lang yung babagsak. Medieval 'yon. So, parang magkakameron ng war. Almost lahat ng soldiers or mercenaries ng bansang 'yon is i-deploy nila to wage dun sa war. And probably maraming mawawala doon. Dahil doon, Yeah, pero like yung mga knights lang impact tsaka nun sa ang laking impact nun sa bansa na yon. Because, let's say, pero they still have yung gold. wait. Nandun pa nga yung gold. Pero, like, kasi, diba, nagka-gera. And dun sa gera, tay. So, because of that, yung peace and order dun sa country na yun, parang medyo magiging low. Parang bababa yung security. So magkakameron kasi ng scarce ng food kasi pag pumunta ka sa gera, almost yung mga resources is nanggagaling din or mismong dun sa country na yun. So, parang magkakameron scarce ng food dito sa may mismong country, hindi dun sa nagwe-wage ng war. So, syempre, dahil scarce yung resources dito, magkakagulo, magkakameron ng Yeah. Kaya nga, pag if yung war, edi lugi yung dun sa country na yon. Hindi dun sa mag-rage nung war. So yeah, parang it's best to not like, parang not anger yung mga other countries, is to just not kill others' daughters. Kaya nga nagkakameron kayo ng contract. Yun yung doon. Yeah, pero hindi ba lumayo na kasi tayo may insure ba yung hindi naman may insure yung contract. Kasi nga, sabi mo, malayo sila. So what if nag-usap-usap yung mga like yung mga like unti-unti, di ko naman sinasabing agad since kanina pa. So yeah, pag naplano yun, edi okay pa din. Pero matagal pa nga yung mangyayari. Matagal, pero it will naman. It would bite them. Pero sobrang tagal pa, Shane. Ang inaano natin, yung current situation. O let's say, nung binigay na gold, sobrang, like, naging helpful for you to try. Parang naging lang siya, naging starting talaga siya to survive dun sa season na yun. Kagaya nung kila Elod. Help lang siya to survive yung mangyayaring water, ganun. Mahirap siya. Masyadong malayo yung inaano mo. Oo. It will still bite them back. Pero pag hindi mo, pag pinatay mo yung mga nothing will bite you back. Babalik at babalik sa yun. Karma is karma. Yun nga yun, di ba?
Yeah, nothing, pero hindi ka maano ng kingdom mo. Yun lang sa'yo. Sabihin na lang natin yung parang the inside lang. The inside lang, yung magagalit, what if magagalit yung nanay, what if magagalit yung pero pag nasa inside, pwede mo pa siyang makontrol. Not compared dun sa other na like dun sa outside na dangers. Ano nga, Shane? Ito, like, sobrang tagal pa nung iniisip mo. Before pa sila makapag-wage ng war, if parang siguro nakakakalahati pa lang yung force nitong sinasabi mong country na to. Ako, as a powerful country, I would distract them na agad or destroy them. Doon pa lang na, pag nalaman ko pa lang na, uy, nagpaplano mag-wage ng war tong bansa na to sa akin. So, like, bakit ko pa antayin lumaki ulit to? I would destroy them na. Oh, And- go. Sabihin mo magtutulong-tulong sila. They are still small country. As a powerful big country or a big empire, I would slowly, yung mga malalapit sa akin, unti-untiin ko yan. Because I know na at the end, magtutulong-tulong kayo, di ba? Okay, sabihin na natin yung wage award dun sa country na yon. Okay, paano pag naubos lahat ng country? Oh, that means, lahat yun, you don't need to, you don't need na makipaglaban pa. Parang, since yung anak mo, babae, ikakasal ko siya dito. Pero magiging sacrifice siya, but I would give you a large sum of gold for your domain. Or like, itataas ko yung rango mo. Pero, Parang ganun yung you would mangyayari make an doon. enemy pa din. Oo, I would make an enemy. Pero, Shane, iba ang royals. Iba na ang royals. Royals, they have like parang direct, yung royal guards talaga. Na parang sinabi ko, patayin mo yan pag sinabi ng royal. Without question, papatayin niya ng royal guards. You do Ganun know ang naman what happens sa royals, right? You do know right na halos wala ng monarchy here. So, monarchy didn't really work. Kasi nga, nagkamera na ng ang layo na natin sa topic, Shane. Nandun lang tayo sa tayo. Masyado na tayo advanced dito. Monarchy doesn't work masyado. So, it will always, you would Alam mo make an bakit hindi siya enemy. nag-work? Do you know the reason why France fell? Kasi he made an enemy with England. Tapos na-broke sila. So, Mary Antoinette was like, let them eat cake. So, nagalit yung mga may hirap. Layo na natin Anong dun nangyari sa kay movie. Mary Antoinette? Namatay. Irrelevant na. Sobrang advance mo na. Nandito ka na sa 20th century. Nandun pa lang tayo sa medieval, te. Yeah, but Medieval lang yung pag-uusapan natin. Don't go to 20th century. Alam kong hindi nagtalab ang royalties. Pero don't go to that. Dito lang tayo sa medieval. Point ko. it still proves my point. No, kaya di naman kaya nawala ang royalties is because nagkameron ng yung sa mismo na tawag dito yung ang tawag doon hindi naman demographic republic ba ang tawag doon yung parang lahat tayo may may speech na tayo. I forgot the word. Pero you know what happened doon? Pinatay yung royal. No, hindi naman lahat ng royals patay na. Pero Tandaan mo pinatay. yan. Pero pinatay. Oo, may pinatay pero hindi lahat. Until now may royals pa din. Pero yun yung Hindi lang sila sobrang powerful kasi meron ng government. That started democracy, Hovik. Yun nga, nagkameron na kasi ng democracy, kaya Nathan. By killing royals. Let them cook. ala, Shane, ang layo na talaga natin. What are? I'm saying, ang layo na natin sa movie. Hindi ito. That still proves my point. This Oo is nga. the Ala, Shane, doon ka lang mag-focus sa movie ng Damsel. Huwag kang Kasi iba na talaga ang way thinking ng nasa 20th century than the medieval period. I'm still saying lang. Pero ang layo niya na dun sa pino-point out ko na wherein before, tingnan mo nga, before pa tayo naging ano nga yung sabi mo? Yung word, I forgot talaga, hindi ko mabanggit. Democratic.
ayun, before tayo maging democratic, ilang taon, ilang century, ilang decades ang so do you think Why maaalala are pa we yun? talking about democratic na? O, di ba? Parang, Kaya nga, kasi nga, nagkaroon ng ng alliance kasi you injured yung people. Kaya ala, sinabi mo, Shane, ito yung nga, point mo kasi, sinasabi lang, Sige, wait lang, go, ako go, go. muna. So, di ba, sabi mo, like, okay lang kahit ma-anger ko yung mga tao kasi mayaman. I'm thinking of, kahit di ko naman sinasabi na like, yeah, you do get matagal bago magalit, pero magagalit pa rin sila. Kaya ang Yun nga. sinasabi ko, kahit magagalit, unti-unti, masisira pa din yung mamamatay pa din. Yeah, but my point is, before mo masira, it's like it would take you decades and or century. And before that happens, probably nalimutan na nila yon. Which is, ang nakakaalala na lang is yung Not kasi if they yung preserve it nakatanggap though. ng if they, paano kung hindi, 'di ba? Like kung ako lord ng domain, before alala yung ganong mga incident, I would think of my people. Na which is yun yung kinakaharap ngayon ng tatay ni Elodie. 'Di ba? Kaya niya nga na gawa yung ibenta yung sarili niyang anak for the cause of the people. What ba't ayaw mong yung anak mo per dun sa ba't di gawin nung country na yun, yung Australia or something? Ala, ang ano nga kasi nun, 'di ba? Ang kaya yung nagawa ng tatay, which is binanggit niya na pagkakamali niya as a tatay, na ganun yung naging decision niya, na sinacrifice niya yung important thing or most important person para dun sa gagawin niya. Nahuli niya nang and hindi niya na mababawi. That time, may chance siya kasi buhay pa yung anak niya. What if kagaya nung nauna, nasa ceremony, namatay na agad. And syempre, nakuha mo na din naman ng deal na binigay sa'yo nung... So parang, uuwi ka na lang. Kikimkimin mo na lang yung galit na and before mo syempre, part ka, accomplice ka dun sa choice na yon. So hindi mo siya basta-basta masasabi na namatay ang para sa inyo kasi binenta ko for this for us to get this gold. 'Di ba? Parang hindi mo naman sasabihin sa tao mo. Syempre parang as a noble, medyo selfish ang nobles. They would just accept yung praise ng tao na ang galing naman ng Lord na to, ng Nobel na to. So, ganun yung mangyayari. And later on, malilimutan na lang yun. Maipasa man, o kunyari, ipapasa ko sa anak kong isa kay Flora. Then, ipapasa ni Flora sa pero hindi siya ganun kasing yung parang hindi ganun nag-aalab yung galit na kagaya nung sa tatay, 'di ba? Parang yung sa tatay galit siya. Pinasa kay Flora, medyo galit lang. Pinasa dun sa anak, galit lang. Dun sa susunod, galit na lang. Sa susunod, parang wala na. Okay, parang so hindi naman ako yung 'di ba? So parang before pa mangyari yung mga medyo nalimutan na yun. But they will They would buy. ignited ulit kasi maghahanap ulit nung daughters. Pero hindi na sa inyo. 'Di ba? Like parang nagkakameron ng cycle let's say kumuha ako dito. The next time nakukuha ako dun sa kabilang hindi sa barangay nyo lang. 'Di ba? Hindi naman lagi sa barangay nila. Wouldn't that mauubos din yung kingdom? Shane, before nga halos ilang years, 25 years. Pero sa dami ng population, hindi lang naman isang beses. They would still remember it. Pag sinabi nga, katulad ng sinabi, pag release nila yon yung information na yon, parang let them release it low-key lang, they would still know. Remember, accomplice ka ha? Accomplice ka. I-release mo man yun, nasa sayo yun. Part ka pa din ng problem. Remember? You can just lie. Pwede mo sabihin na parang hindi ko alam tapos nalaman ko na lang na sinacrifice. You can make lies para din yung tao. You're much worse. You're much worse kasi you're washing your hands. Kasi at least yung royal, sinabi niya before at least you're avenging your daughter.
no. At, nga, you're avenging your daughter. Pero, in a way na nagsisinungaling ka just to make yourself more, It So, parang doesn't, mali ka din talaga. yeah, doesn't have to be moral para maano yung kingdom. Oh. Pero, sige, let's say na gano'n, naghugas ka ng kamay mo na sinabi mo na before mo na lang na isa-sacrifice na tapos na yung ritual. So, anong gagawin mo? Kasi pagkasabi mo dun sa may magagawin mo na na walang-wala na nga, ultimo pagkain, pahirapan na makuha. Pag sinabi mo sa kanila, may magagawa. Di ba masyadong matagal? Kaya nga matagal, pero you can inform other kingdom. Kaya nga parang mauubusan, pwede rin. Kahit sabi na natin matagal, ma-dissipate yung galit. Pero you can inform, so papangit pa din yung reputation ng kingdom na yon. Oo, papangit. Pero may magagawa ba sila? Masyado nang malaki yung kingdom na yon. Pero pag nalaman nyo ng like ng parang enemy or sabihin na nating similar na na ranking ng enemy, what if pag nalaman nyo ng enemy para may isip nila, since maraming galit na kingdom here, what if I ally with them and we can beat them? Ito ha. So, same ranking. So, parang nagpaplano sila na mag-wage ng war. And syempre, since sila yung nagplano, they would parang provide a large amount of resources din. And kahit yung mga nag-aaklas na maliliit, hindi naman makakapag-provide ng sobrang dami na resources. So parang ikaw yung magbibigay and parang mawi-waste masyado yung resources on something na hindi ka naman sure na makukuha mo. Yeah, it's like kasi malakas din yung kalaban if enemy, that would benefit pag nakuha nila yung yung kingdom. Diba? I think that's a risk that they are willing to take. That's why maraming wars before sa medieval. Yun nga, kaya we aren't sure na porkit malaking kingdom ka, na on par ka sa akin, na mag-wage ka ng war. Hindi naman yan porkit na but they can. Magkaaway sila, hindi na sila nagkakamera parang yung people nila. Kagaya nun, may mga merchant na nagbabalik-balik doon sa yun, sa dalawang country na yun for trades. 'Di ba? Parang ang hirap naman na pag nag-wage ka ng war, hindi lang naman yung ulo yung doon sa baba. Pero they can wage a war. That's the point. Maraming war na happen. It can definitely happen. It's a possibility. Yun nga, hindi ko naman sinasabing hindi siya, hindi siya masyado. Mas marami yung risk na ikaw yung mag-wage kaysa dun mas lamang ang nagsistage kaysa dun sa na-atake. Remember? Still a passive kahit na kahit papangit talaga, kahit possibility meron talagang mangyayari dun sa kingdom na yun kasi you had a bad reputation. Yun nga, pero matagal pa nga yun yung point ko, matagal pa siya before siya mabite is medyo ganun. It will still happen though. Yun yung point ko. Yun yung point mo. I agree naman dun sa point mo. Pero, inaano mo kasi, pinupush mo is, magwa-war sila na parang, dahil bad lang yung reputation ng kingdom na yun, is babagsak na. Hindi. Kasi, may mga kingdom na, even though bad yung reputation nila, because they hold a large amount of resources, mahirap sila pabagsakin. Kahit na anong pangit ng reputasyon ng empire na yun or ng bansa na yun, as long as they have the resources or the ability to do so na lumaban, pahirapan ka talagang pahirapan mo siya patumbahin. Mas mataas pa din yung mababawas na resources compared dun pag pinatay mo yung anak mo. Ha? Di ba sabi mo, like war, let's say nga, like nakakaya nila, naka-stood up sila. Pero pero nababawasan pa din yung resources. Pag namatay yung mga knights, kailangan nilang maghanap ng iba.
yung yung mga for defense, they have to renovate that compared dun Oo. sa That's also goes Is- dun im- sa kabilang part. Na, hindi naman porkit yeah, yung pero kingdom we're ko thinking namatayan, about may namamatay din sa'yo. yeah, pero ngayon nga yung point, dun sa kingdom lang isipin na natin, yung kingdom na yon laging inaatake, laging kahit makaka-survive. Pero, i-compare mo yon dun sa losses na pag pinapatay mo lang yung anak mo. Iba yung iba pa rin talaga Shane. Promise, iba pa rin yun. Hindi lang yan, mas intention talaga na kukuha ka na, ay yung mag-aanak ka ng, hindi ka nga sure kung babae yung magiging, diba? Pero, At least doon, gets mo ba yung point ko? Yun lang naman yung point ko doon eh. At least doon, sure ka na 3 babaeng yun and 3 bansa lang yung magiging kaaway for that generation. And ang isang generation, tumatagal ng ilang taon. Let's say, parang tumatagal ng 60 years. Sa 60 years na yon, yung 3 bansang nakalaban mo, hindi naman siya magiging ganun ka-thriving in 60 years basta-basta, di ba? Unlike yours na thriving na, you would be thriving pa din hanggat nakatayo ang empire nyo. Ay yung kanila na nagsisimula pa lang ulit bumangon in 60 years before pa yun abot sa kalahati ng power. Mas malakas na to. Yun, parang hindi basta-basta makakapag-wait. They would bite, pero that bite can happen ng pangmatagal pa, or let's say na nag-stock up na yung galit ng mga iba't ibang before pa mangyari yan, masyado nang matagal. Yun yung point ko dun. okay, yung point ko, it's definitely efficient talaga pag like, as I said, you can have that concert. You can have like 3 to 4 wives. Tapos anakan mo yon. There's literally a path, like parang it's path lang na magkaroon ng 3 daughters. Not to mention, kung mag-aano ka ng nobles, like yung mga yung mga mayayaman doon, if pag inano yung consort, yung anak nila, ipaasawa mo dun sa king, tapos magkakaroon ng anak. So magkakaroon ng maraming backing yung kingdom kasi yung anak nila, yung mga consort is anak nila. So yeah, sige, madali. Not to mention, consort, di ba? And nobles yung mga yon. As long as anak ka ng hari, is malakas ang laban mo so ikaw as let's say yung consort, ikaw nanganak ka ng babae, or let's say nanganak ka and babae siya, would you or ikaw as a nanay sacrifice your child? Diba, they hindi? can tell naman. Pwede sabihin nung outright nung kingdom na papa, pag naging consort ka, kailangan patayin yung unang 3 na daughters. Hindi naman yung nangyari. Yan yung point. Yan din yung point. Sabi ko yeah, pero pinaalam. Pero ang dito is yung kingdom. Kung pag pinayagan kung pumayag naman yung edi okay na. Shane, mahirap nga yun. As maternal instinct ng isang ina, protektahan ng anak nila. Yun yung sinasabi ko. Kaya mas mahirap na manggagaling sa loob. Yun yung doon. Yun yung mahirap. Magkakameron ng attachment. 9 months mong pinagbunot. Tapos, lang na babae, papakain na sa dragon. Papayag ka ba? Siyempre, hindi naman yun porkit after 9 months, nung naianak mo, isasalang agad dun sa di ba papalakihin mo pa yun till let's say 15 years old. Di ba 15 years old. So, nagkameron ka ng emotional attachment sa anak mo within 15 years tsaka yung 9 months. So, would you still consider na yung anak mo ibigay dun sa dragon as a plaything when you could get a daughter or someone stranger dun sa other context na pwedeng mabayaran mo naman?
it's not yung call ng mother kasi concert lang nila. Technically, it's yung call ng father, ng king. But still, ano ka pa rin, you hold the power para dun sa anak mo. Not really. Mahirap siya, promise. Pagka sa loob ng galing, mas mahirap. Mas mabuti pang nanguha ka sa labas kaysa sa sa perspective yun ng nanay, ha? Eh, kahit ikaw na ama, o tingnan mo nga yun, hindi ni naibigay din yung anak nila dun sa dragon. So they could, parang bakit babae lang, we could give naman yung son. Diba? Oh. Bakit babae lang? Why not ask the dragon kung bakit babae? Oh, yun nga. Pero yung Yun nga inaano ko, okay lang. Kasi katulad nga dun sa medieval, you basically sell off naman yung daughter mo para sa like it's basically like parang rare if you parang let your daughter choose. Oh, ayan nga, hold to that thought. Binenta mo. You're selling your daughter. So why would you hold grudge kung binenta mo? 'Di ba? Kung ako ba tindero tapos binenta ko yung tinda ko, magagalit ba ako sa'yo kasi binili mo yung paninda ko? 'Di ba hindi? Yun yung yun yung point mo, 'di ba? Oh. Kapag binenta mo na, hindi ka naman magagalit kasi binenta mo na. And which, nag-show naman siya sa movie. Pinatay kasi yung anak mo. Oo nga. And pinatay, which is, sinabi naman, na dragon yung makakatapat ng anak mo. Do you think na yung anak mo against the dragon, you have the, di ba, parang as a person, common sense na anong laban ng isang tao, babae, na 15 or let's say minor, dun sa dragon. Kaya nga, that's why you would be vengeful kasi nga mamamatay. Pero binenta mo. Yun. Pag binenta mo, wala ka nang habol doon. Binenta mo na. Yung point mo kanina, di ba? Binenta anak mo. Pero you would be vengeful kasi parang pinili nung king just in case for that nung money. So, syempre may inis ka din dun sa king. Oo nga, may inis ka. Pero, in a legitimate way naman binili nung king yung daughter mo. Di ba? Pero may inis ka pa din. Oh, yun nga. Mainis ka. All you want. Ayun. So, meron pa ding may magalit pa din. Magagalit siya, pero wala siyang magagawa. Hindi siya pwedeng mag-wage ng war. Because, legal yung transaction nyo. Diba? Yun yung inaano mo parang, you would be vengeful and you would bite yung nag-ano sa'yo. Pero, yeah, it doesn't have to be, it doesn't have to be like hindi legal para magalit. You can still get angry kahit legal yung transaction. You will still have... Di ba sinasabi mo kanina, magagalit. So they would bite yung country na yon. But why would you bite something na legal naman? Di ba kung sa law, parang mas ikaw pa yung mali. Legal naman yung transaction natin, ba't ka nagre-reklamo? Kahit yun. Because you literally killed. Kasi yun nga yung issue, kasi di naman natin alam nung first. So, napilitan lang sila, especially since nandun na sila sa kingdom. Alam. Di ba kaya nga devastated kaya yung nga, tatay? alam nga nila na devastated, pero nandun na sila sa kanalaman. Kasi akala nila papakasal lang, kaya matuwa-tuwa pa sila dun sa una. So, in a way, parang wala na silang choice kasi nandun na sila. Hindi naman sa wala ng choice, kaya nga nandun sila para pag-usapan. Kind of wala na sila doon. Kasi napunta na sila, tapos babalik sila. Pero parang sayang din yung expedition. Pero dun sa sinabi. Yun yung natin yung natin. Kung sa legal na sinabi. Ganun yung, diba? Yeah, pero may galit ka pa din. That's what I'm saying. Yun nga, parang magalit ka all you want, pero legal yung usapan natin. Wala kang habol. Yeah, wala. Pero wala namang magagawa yung kingdom kasi galit na nga. So, mapangit pa din yung reputation. That's what I'm saying. Ganun pa din. Pumangit yung reputation ko, but nag-usap tayo ng tino. Ganun. Parang ganun yung magiging
yung point ko, legal yung naging diba? Legal yung naging transaction nila. Umayag ka sa condition na to, and Tsaka may ko, tsaka kung pangit man yung reputation nung I don't think may care sila dun sa reputation na yun. Isang oo. importante sa kanila and meron silang isa-sacrifice. Yeah, Tsaka try that ano, bite them in the back. ala, Shane, mahirap nga mag-bite cause legal yung transaction. Tapos, ang Hindi. habol nila nung pumunta sila doon for the good of their people. Pero Diba? kaya nga, okay na ano nga, na magalit na kahit legal, okay lang. Kahit sabihin natin niya, okay lang. Kahit legal. Kung inaano nung Kingdom ng Sacrifice, okay lang kasi legal na. So, fine. Pero, iba pa din yung dun sa kabila. Dun sa second party. Nagigets ko yung point mo. Yung pinopoint ko kasi is, sabi mo, di ba, magagalit. Oo, nasa yun na yun. Parang right mo na yun as a person, as a tatay, as a magulang, magalit ka all you want. And yung sample ko nga, di ba, parang nagtitinda lang yan. Ikaw, binenta mo sa akin yung product mo. So ako, as binebenta mo yung product mo, binili ko. And pagkabili ko, magagalit ka ba kasi binili ko? Hindi, magagalit ako kasi Let's say nga na yung anak mo is product. Ganun yung it's hard to yung product as a daughter kasi that's your daughter. Yun nga yung ko, kaya think of your daughter as a product dun sa scenario na yun. 'Di ba? Oo, right mong magalit. Pero since naging legal nga yung transaction nyo, hindi ka pwedeng parang magwe-wage ka ng war because galit ka lang. Yun yung point ko doon. Hindi ka pwedeng mag-wage ng war kasi galit ka. And Literally, wala ka friend. din namang wala ka kung There's- mag-wage ka ng war. There's no Sasabihin mo reason. matagal pa. 'Di ba? Matagal ka pa makakapag-wage ng war. Magkukumpul-kumpul kayo lahat ng hindi nga kayo before nyo pa nga ma-wage yun and pahirapan na kayo sa mga resources as your own. So mahirap, Shane. Kahit tumangit ang reputation ko or nung bansa na yon, is may hirapan kayo kasi masyado na siyang malaki na yung gap sa inyong dalawa na bansa, kumbaga, for that to happen. We talked about this, there's nga a possibility na since nga pangit nga yung reputation, since pwedeng mag-alyansa yung mga like kahit maliliit tapos yung malalaki. I wish that would, na natin to. Inaano ko naman kasi sinabi mo kanina, parang you can't you can wage a war kasi legal na transaction. There's no legal reason for you to wage a war. Kung galit ka dun sa other kingdom, you can literally wage a war. Oo nga. Pero, sige. Di ba yan nandiyan na tayo. Legal yung naging transaction. And ang sabi mo kanina, sasabihin sa large kingdom na on par doon sa kalaban mo na, inano ko yung anak ko doon. Di ba? Yun yung sasabihin mo. Hindi ka naman pwedeng magsabi ng kasinungalingan doon sa parang nagsisinungaling. No, Parang pag nalaman nyo ng kung anong yun, babalik sa'yo yun. Gets? You can literally say na that kingdom, yung Shane, alien, mahirap No. magsinungaling doon. Magsinungaling ka doon, pero may yun, for sure may mga spies na yun or like, they would still gather yung talagang information regarding that. Hindi naman sila basta-basta na mag-wage ng war dahil sinabi lang or dahil sinabi niyong lahat na anuhan kayo na dahil sabi ng ganto. So we No. should wage war. Mahirap. No, hindi ganito yung information. Okay, sabi mo, ikaw yung king na maliit. You can make a reputation ng other kingdom is killing daughters from other kingdoms. So magiging aware yung other kingdoms. If they spread yun
Tapos nalaman nung Higher Kingdom parang there are people or like parang high morality na people na magalit like literally like tricking. I mean, not really tricky. Parang papangit yung reputation in which kung galit yung enemy, kung may enemy na kingdom pero kung pag nalaman yon nung ka-equal na kingdom in which kalaban niya, they can literally like plan na parang ally with me, tapos we can parang you can help me to wage a war dun sa kingdom, and considering na your daughter is literally killed. Even though na legal yun, we can para pwede mo ipaano ng maliit na parang they were a bit like parang wala silang choice kasi they are nanghihina. So pwedeng may chance na pwedeng maawa yung enemy kingdom, or parang put some May parang chance, pero hindi sila magwi-wage ng direct. And sabi mo nga kanina, di ba, ako as maliit na kingdom, mag-i-spread ako ng rumor. And yung kalaban ko is malaking kingdom, which parang and to tell you, yung buong kingdom, alam nila yung ritual. Di ba? Oh. So parang, pag na-reach yun dun sa yun, they would repute ng rumor, like parang since mahina ka na sasabihin nila, oy, siniraan lang ganito ganyan. Yeah, pero enemy, you can make use of that. You can make parang papangitin mo pa yung reputation nun to gather people, like parang they would, yung mga naawa dun sa mga namamatay, to fight para against dun sa kingdom na yon. Kahit And na that is less likely to happen. Kasi kung ako, let's say kung ako yung greater kingdom, and ang nagsasabi lang yung lesser kingdom, what would I get dun sa inyo? What would I get from enemy. you? Kasi enemy Oo nga, kingdom nga. hindi naman Shane, ang mga nobles, they tend to war as long as they could get some profit from it, or like may makukuha sila, and they are greedy. So as long as kahit saan kukuha sila ng kukuha ng and dun sa yun, yung sa maliliit na yun, makukuha ko sa inyo dun pa lang sa start na yun. Pag nagsimula ako ng gera, yung parang guarantee ko na makukuha ko sa inyo? Kasi they would ask for something na guarantee na makukuha talaga nung yun, nung bansa na yun, before sila mag-wage ng war dun sa na yun, parang placement ba na kanila na yun, manalo amin. Ganon. Marami pa namang like resources kahit mahina. Wala man sila sa gold, pero they can find other things. Yun nga yung problem nila. Sa sobrang scarce ng resources nila, kailangan diba? It doesn't have to be problem. Yun nga yung problem nila. Kaya hindi na umaangat yung economy. Kasi kulang na sila ng mga resources. To the point na kailangan na nila ng other country or dun sa naging transaction nila. Kaya nga, di ba nga kasi nga may gold. Kaya nga may gold. Pwede naman yung palaki. Kaya nga sinasabi ko, it doesn't have to be like kaagad. So, in a way, parang pwede naman parang contract. Like in a way, parang alay muna tayo kahit wala ka munang maibibigay sa akin dun sa war. Let's say na matagal pa medieval yun. You have no, hindi siya kagaya ngayon sa atin na pwede kang maglagay sa paper na pag hindi ka nakabayad, kukunin ko to, or magbabayad yung next generation mo ng ganito. Kunan nyo. So, medieval yun. Wala kang guarantee. Okay. Wala ka ngayon. So, ano makukuha? And your words are just promise. They have to. Yung maliit na yon has to kasi nga inaalay. Kalaban niya yun. Has to, Shane. Has to. Yun nga, gets ko yung point mo. Pero wala nga yung anak mo. Kasi yung anak mo namatay. So, in a way, pag parang tutulungan mo yung bigger country kahit kaunti lang para mapanalo yung enemy. Kasi anak mo yun. Oo nga. Yun na nga yung point ko, Shane. Like, parang, ang hirap mag-promise ng something na hindi mo naman
And sa medieval period, they tend to take something na makukuha agad nila. Or kung hindi man nila makukuha, like within a month, a week, nila makukuha. And yung promise is just a word for them sa medieval period. Now, which is hindi siya ganun ka lakas. Na, how can you say na promise hindi nang ganun kalakas? Hindi siya ganun kalakas ng time na yon because parang yung promise mo, so pag tinulungan kita, makukuha ko ba itong ganito? What if masakop ka? 'Di ba? What if masakop ka ng bansang kakalabanin? Ganda ng podcast na to. Makukuha ko ba yun? 'Di ba hindi? So say something na magiging akin and hindi mo naman land na handle mo kasi hindi yun sa'yo technically. Like dun yun sa kingdom na yun or sa empire na to and hindi mo yun pwedeng ipang-wagger dun sa sa kakausapin mong bansa. Gets? It still depends dun sa contract. Kung galit ka, syempre, tutulungan Yun nga, mo. di ba scars ka na nga. So you have nothing else to offer bukod sa lupa. Then Yun na that's lang yung fine. Maganda rin naman yung resources ng lupa. Basta may makukuha, it's fine. Sinabi, di ba? Sinabi dun sa movie na we live on a barren. Barren. So wala na. Kaya nga sila nandun sa point na nagkabentahan ng daughter. Kasi scarce na yung resources ng bansa na area. And they need some gold to revitalize yung economy nila. And dahil doon, nabenta yung yun yung ko doon, yun yung point ko. Masyadong mahirap wage or iba kasi aside sa legal yung naging wala kang makukuha si kakausapin mong bansa sa'yo bukod sa promise of words. Now we're in, if I on their position, I would not kasi parang hindi ako sure and it just make losses for me. 'Di ba? Hindi naman ako sure na matatalo ko 'yun, 'di ba? So why should I need something na mag-guarantee. Okay, matalo man ako, I still got this. And parang hindi ako malulugi. Parang business person, ganun. Parang I would only take risk sa alam kong kikita ako. Marami. That's why I'm saying nga, kasi nga may gold, so they can still grow. Dun sa, may makukuha ka pa din pag inimbesan mo. I mean, may gold na nga yung maliit na. Siyempre, maghahanap sila. Diba, may gold. Saan mo gagamitin yung gold? First of all, bakit ka nangailangan ng gold? Eto nga, di ba nga, kailangan nila ng resources. So, kumuha sila ng gold. And since binigyan naman sila ng gold, they can invest ng kaunti. They can like grow ng agriculture. So, it will grow ng kaunti. Kahit so unti-unti, pwede nilang ibalik yun dun sa iaalay nila na kalaban nung kalaban mo. And investment are not sure, Shane. Investment are not lalago That o would hindi. still depend dun sa contract nila. Pag tinanggap yun, nung enemy kingdom, if they are very perspective at naiisip nila yung for the future, since war takes years, so it would benefit them pa din. And yung nag-i-invest is from a barren land na wala na masyadong. So ano pa ang i-grow nun doon sa barren land na pero madami pa rin maliit na na country. So since like sabihin na natin isang generation tapos 3 country, so you can get pa din ng kaunti kahit 3 country pa yon, like konting invest, may madadagdag mo na madadagdag dun sa enemy na kingdom. Yun nga. Pero next generation, let's say yung next generation, ilang years ang minimum 30. 30 years na yung lumipas. Let's say, lumaki na ba yung bansa mo sa barren mo? Di ba, hindi ka rin sure. sabihin natin natuloy yung war. Tapos nanalo sila. Laban din sa yung enemy, nakapag sila, higante.
sa lahat ng Oo. namatay na prince na babae. Pero, ano naman yung mga namatay dun sa war na yun, Oo siyempre nga. magkakasingilan sila eh. Oo. Hindi naman yun basta porket Hindi. nanalo ka, What, inyo lang yun. what do Hindi, you mean Shane, malaki mong magkakasingilan? What do you mean like, syempre, magkakasingilan? Yun nga, kasi hindi naman namatay yung galit sundalong ka, to. galit din sa Oo, ano. namatay tong sundalo na to. Hindi yun enough, Syempre, lalo sa the kingdom kingdom yun. magbibigay ng Hindi madadaan sa usapan, meron talagang oo. Hindi, makikinabang at makikinabang. kasi 'di ba natalo nung enemy, nakapaghigante with the help ng small na countries. So in a way, depende na rin yun sa contract, and since With mas the help. malaki, Nahingi nga ng tulong yung country kasi wala na sila masyadong so wala ka ding maitutulong and you're waging war. hindi, dun sa yun Siguro dun sa equal it's na too equal na risky, Shane. quantity. Yung Oo, ganun ka. masyadong risky yung sa'yo, Shane. Lalo na Promise. nagsisimula Oo. na yung mag-grow ulit yung nila, economy nila. Oo. Masyadong risky. yun. Yung Kasi ito yung point nung ko ha, kaya ka nagkameron ng bentaha. Tapos yung Para gold na yun, ma-survive yung mo, oo, you needed that kingdom mo. for yung people mag-survive. And syempre, kaya ka nga kumuha ng gold, gagamitin mo yun sa economy. And hindi mo siya magagamit as investment. Kung mag-i-invest ka man, masyadong maliit. Before pa yun lumago, na to the point na they could use it as a warrior dun sa higher kingdom or greater empire, masyado nang matagal ang lumipas. Yeah, pero work takes years. Ah. So pwede pa pero kaya war takes year. Pero hindi ka rin yung economy mo to thrive takes year din. Hindi naman siya hindi siya kagaya ngayon. Yeah, Na pero parang mag-invest sabi ko, ka, pwede namang para it would pwede naman grow. silang mag-plan na like, hindi naman kaagad, pwede silang mag-plan ng war before. Yun nga, uncertain nga, Shane, yung mo. Masyadong Yeah, pero that's wage still a of war mo. possibility. That's still a possibility. There's Ayun still nga, hindi naman namin diba? Parang kinokontra na possibility ng war. Sang-ayon kami na may possibility. Pero masyado siyang risk for, aside dun sa maliliit na kingdom, masyado siyang risk sa kanila. Tsaka dun sa hihingian nyo ng kasi magkakameron ng law dun sa sa kingdom na yon, dun sa larger, and surely mas malaki yung magiging compared sa maliliit na kingdom na wala na ngang kasi hindi nyo rin naman may offer kakunti na nga yung nyo. That's what I'm saying. May possibility. There's still a risk dun sa like pwedeng mag-alay yung mga neighboring kingdom, especially kung may enemy kingdom ka to go against you. Kasi Ano nga you need an iaalay mo, enemy. Shay? Ano nga iaalay mo? Yun yung alay. You need to make sure na na nagtatrive na talaga yung kingdom mo to the point na parang they could stand somehow. Say somehow they could stand. And wala kang mayo. Lalago pa din naman kasi yung kingdom mo kung isa-sacrifice mo yung anak mo. Not to mention, wala ka pa masyadong kalaban. Oo nga. That's my point. Kaya nga ang efficient kasi you're making an enemy dun sa others. You're making an enemy pero hindi ka din sure kung magiging enemy mo siya. Kasi legit yung transaction. Pero and still a possibility. Still a possibility. Oo nga, Shane. Tingnan mo, nire-review mo yung point na sinasabi ko. Possible na magalit ka. Pero hindi naman porket galit ka, may magagawa ka. Siguro possible yung ni Shane, pero yung outcome siguro nun, mas malala yung magiging situation nila. First, the best talaga yung way na ginawa ni pangalan nun, ni Ellie. Oo. Nakipag-deal dun sa I mean, yeah, in a way parang it's the best way to end talaga. Inefficient talaga yung kasi katulad nga nung sinabi ko kanina dun sa opening,
pag binigay mo, like toddler lang, so hindi siya, hindi magkakaroon ng parang, like alliance between dun sa possible na babae dun sa ilalim tapos dun sa dragon. Kailangan niya, parang siguro, Royal. kasi hindi naman sa bukod sa Bloodline. royal. Parang, Di ba ang gusto nga ng dragon, pamilya. parang plating ang habol. So, parang plating ang gusto niya. Tingnan mo, kaya nga pinapatakbo niya, what's your name? Hi, ganyan. Lahat, di ba, parang hindi naman parang, sure, sila, like, parang, they have the ability to hide, to run, to walk, to talk. Ganun yung hinihingi ng dragon kasi Wala siya sa He's contract, making- sinabi lang 3 daughters. 3 daughters, so pwede yung kahit anak na maliit. oo. Yeah, kahit hindi naman sa atin na dapat ma-entertain siya. Kasi kahit na katulad nga nung una, yung nakita ni Elodie, yung unang namatay. Okay lang naman din sa dragon na mabilis siyang namatay. Basta may hinuhulog sila, okay na yun sa dragon. So in a way, mas efficient pa din pag tatlo defenseless na infants yung ihuhulog doon. Not to mention, insured pa na na dun sa blood mo. Kasi hindi magagalit yung dragon pag nalaman. Ang problem nga doon sa mo, Shane, anak mo yon as a royal. Tingnan mo nga yung Reyna. less risk. That's what I'm saying. I'm not saying na emotionally that I know na it's emotionally, pero in a way, it's still efficient kasi less risk. Paano mo nasabing less risk? Let's nga, say, yung sinabi mo, mamamatay. wait. Sabi mo kanina, di ba? And yung consort, lahat yon may background ng family na na-support doon. And they want something from the royal family. And to bind that is yung child. And yung child na yun, papayag ka ba na ibibigay sa dragon? Yun yung magiging get somehow the power from the royal family or to get hold of the royal family. So would you risk? Putol-putol ka. Diba? May may yung concert. May may family backing them. And yung family na yon, concert, they want to get hold of the power of royals or somehow have the power of the royals. And to bind that, you need to produce offspring. And let's say yung offspring na yun, babae. Which is kailangan na ibigay sa dragon. But yung batang yun, that would bind your power or for them to get hold of the power ng royals. So would you risk it? No, na ibigay kasi sa dragon? babae lang, kailangan nila, pag nanganak ng lalaki yun, di gora na. Paano nga kung babae? Di tapon, di naman masyadong di naman na kasi patriarchy mostly yung dun sa mga medieval. But still, she has the she has the potential to hold the throne or succeed. And I wouldn't risk na mag-anak ulit or saka ko lang siya i-risk na ibigay sa dragon if mag-produce na ng offspring na lalaki yung consort ko. And hindi naman siya basta-basta mag-aan. No, it's usually the son. Since we're talking medieval, it's always the son. It's always yung daughter to nasa. Yun nga yung point ko, Shane. Di ba sabi mo less risk? And yung yun, they're backing yung consort na yun. And nanganak ng babae. Let's say yung babae, anak na yun na yung magiging bind nyo. Somehow, your hold nyo. Hindi, yung magiging bind is yung yung consort. Yung asawa ng hari, hindi yung anak. Hindi, kahit consort ka, wala kang masyadong power. Kung ikaw, as a manganak ka, magkakameron ka ng direct descendant na royal. So, may chance yun. No, kailangan talaga yung lalaki, hindi babae, wala talaga halos. Wala halos, pero hindi siya impossible. Diba? And I would pero pwede mo na
Basta Hindi, kasama yun nga. Like, yun lang, let's say, yun lang yung naging race na mawalan kayo sa putol-putol. Jared. Nasal. Jared. Tapusin mo na po. I have one thing to say lang. Yan. I find it I-end mo. cool na nakapag-understand ng basic English yung dragon. Dragons are mostly like pretty smart since they are powerful. So yeah. Okay, so guys, there's not enough time na and we'll just get right onto it na lang. So, I would comment down below whose side you're on. Oh my god, do this. And thank you for watching. Wait lang. Oh. Wait lang. I Oh. think we can agree to disagree. Yan Saan? lang. About dun sa debate. naging debate yung podcast. Mostly sila lang nagsalita. Yeah, hindi kita. It's fine. I don't think this fit for a podcast. Kasi di masyado na yung inyo. We can have a part 2, tas kayo naman uli mag-argue. No. We're good. That's enough. I've said na my thoughts. Lalim very enlightening. Nakakapag, like, nagbagong buhay ako dahil sa sinabi ni Sarah na marunong mag-English yung dragon. Like, oh my God. New information, okay? So, dinami-dami ng discussion niyo. Si Oo, Jared like- yun yung naisip niya. Oo, yun talaga yung parang main point ng story talaga. Marunong mag-English dragon. Doon talaga, yun talaga yung pinang-shocking dun sa story, di ba? Parang yung kay Jared, dun ka visit. Oo nga, no? Oo, di ba? Parang, na bigyan ka ng enlightenment. Oh shit, grabe. Alright, so thank you for watching this podcast. For those watching still at the end of this video, thank you very much. I'm Yeah, surprised na nakayanan yung debate namin, honestly. bye. We will quack again later. And, Walk you later. May countdown. Okay. 3. One. Quack you Okay, later. later. Quack you. Fuck you! Mm.